Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalulhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayo lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanman ay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay light. Mga kapatid, habang ang buong mundo ay naghahanda upang pumasok sa bagong taon, dala ang samot-saring ingay ng kasayahan, ingay ng fireworks, countdown, at mga sigawan ng Happy New Year. Ang ebanghelyo natin ngayon ay nagsisimula sa tahimik, ngunit napakalalim na katotohanan. Sa simula pa lamang ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga pahayag sa ebanghelyong ito, may isang imahe na tila humahabi ng buong mensahe. Liwanag. Ang liwanag ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi ito natalo ng kadiliman. Isa itong deklarasyon ng pag-asa. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ipinakikilala si Jesus hindi lang bilang salita kundi bilang liwanag ng sangkatauhan. Isang liwanag na hindi lang nagbibigay liwanag sa ating mga mata kundi nagbibigay linaw sa ating puso, sa ating kaluluwa, sa ating pagkatao. Sa gitna ng lahat ng mga kadilimang kinakaharap natin, mga kabiguan, sakit, kasalanan, takot, pagkawatak-watak, ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin, may liwanag na kailan may hindi kayang talunin ng dilim. Sa pagtatapos ng taon, marami sa atin ang lumilingon. Binibilang natin ang mga tagumpay at kabiguan, ang mga luha at tawa, ang mga nasayang at napagtagumpayan,
Ngunit marahil ang mas mahalagang tanong ay hindi lang kung ano ang nangyari sa atin, kundi saan ako hinayaan ng Diyos na makita ang kanyang liwanag? O kaya saan ako naging bulag sa kanyang presensya? Mga kapatid, ang liwanag ni Kristo ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin. Minsan ito ay katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Minsan ito'y pag-unawa sa gitna ng gulo. Minsan ito ay kapatawaran sa kabila ng sugat. Minsan ito ay muling pagbangon pagkatapos ng isang pagkakadapa. Ang liwanag ay hindi palaging nakakasilaw. Minsan ito ay tila kandilang nanginginig sa hangin. Mahina ngunit matatag. Sapagkat ang tunay na liwanag ni Kristo ay hindi nakadepende sa dami ng ilaw kundi sa lalim ng katotohanan. Kapistahan din ngayon ni Saint Sylvester, isang santo papa na namuno sa isang napakahalagang yugto ng kasaysayan ng simbahan. Ang panahon kung kailan ang simbahan ay galing sa pag-uusig at unti-unting lumalabas sa kadiliman ng pagtanggi upang maging bukas na simbahan sa ilalim ni Constantino. Ang kanyang panahon ay tila pagsikat ng araw sa likod ng mahabang gabi. Isa siyang simbolo ng pagkilos ng liwanag. Hindi palaging mabilis, hindi palaging marahas, ngunit palaging siguradong nagdadala ng bagong umaga. Sa ating sariling buhay, paano natin inaanyayahan ang liwanag ni Kristo? May mga bahagi ba ng ating puso na hindi pa rin natin nais buksan sa Kanya? Mga kasalanan na ayaw pa rin nating pakawalan. Mga sugat na hindi pa natin nais ipaantig sa Kanyang kagalingan. Ang liwanag ay hindi nananakot. Hindi ito naghihimasok, ngunit ito'y palagi naghihintay, handang pumasok kung tayo'y papayag. Ang salita ay naging tao at nanahan sa gitna natin. Ito yung misteryo ng Pasko. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating kadiliman, bagkus siya mismo ang bumaba, naging liwanag, naging kasama, naging gabay. Hindi lang siya Diyos na nasa itaas, kundi Diyos na kasama sa ating lahat, sa ating bawat hakbang. At ito ang liwanag na nagpapalalim ng ating pananampalataya, na ang Diyos ay hindi malayo, kundi laging malapit. Ngayong huling araw ng taon, huwag tayong basta umasa sa swerte, sa paputok o pangontra sa malas. Huwag lang tayong gumawa ng bagong resolusyon. Sa halip humiling tayo ng bagong paningin upang makita ang liwanag ni Kristo. Hindi lamang sa kasayahan kundi pati sa krisis. Hindi lamang sa mga biyaya kundi pati sa mga sugat. Hindi lamang sa tagumpay kundi pati sa kabiguan. Sama-sama tayong magtanong ng sarili at magnilay. Sa pagtatapos ng taong ito, saang bahagi ng ating buhay nakikita natin ang liwanag ni Kristo? At saan natin siya kailangan ngayong papasok ang bagong taon? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, liwanag ng sanlibutan, salamat sa iyong pagiging salita na nagkatawang tao at nanahan sa aming piling. Sa pagtatapos ng taong ito, salamat sa iyong presensya sa lahat ng sandali, maging sa oras ng dilim. Buksan mo ang aming puso upang makita ang iyong liwanag at tanglawan mo ang landas ng aming paglalakbay. Sa bagong taong darating, gawin mo kaming tagapagdala ng iyong liwanag. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.